Kasisilang mo pa lang, napansin mong papalitan na ng nurse ang iyong wristband. Ang iyong mga magulang na naglalambingan ay biglang narinig ang iyong saloobin. Ma! Saklolo! Papalitan ako! Biglang nag-angat ng ulo ang dalawa, litong-lito na nagtitingin sa paligid. Huwag na kayong luminga-linga pa. Tumingin kayo sa akin. Tumingin kayo sa anak ninyo. Papalitan ako ng iba. Mamaya, pag napalitan na ako, darating yung kababata ni Papa, iiyak at sasabihing nangaliwa si Mama. Tapos, pag kinuha nyo yung peking sanggol para ipad na test, si Mama, kahit tumalon pa sa ilog, hindi na malilinis ang pangalan. Pagkatapos, dadalhin ako ng kababata niya para ipad na test kay Papa. Aakalain ni Papa na may anak sila ng kababata niya. Kiete. Magkakaroon na ng sama ng loob sina Mama at Papa sa isa't isa. Ang totoo, wala namang nangyari kay Papa at sa kababata niya. Dati, nalasing si Papa, balak siyang pagsamantalahan ng kababata niya, pero biglang tinawag siya ng karelasyon nito kaya umalis. Pero hindi na maalala ni Papa. Pag nakita ni Papa yung bata, aakalain niyang may nangyari nga noon. Biglang sumeryoso ang mukha ni Papa, agad dumayo, at pinigilan ang nurse na ilalabas na sana ang sanggol sa delivery room. Sandali! Saan mo dadalhin ang anak namin? Naku, Papa! Sa wakas, nagising ka na. Nakita mo rin. Napailing si Papa. Sino ba nagsabing ang anak ay parang munting pampainit ng puso? Ang bibig ng anak niya parang pinahira ng lason. Natauhan na rin si Mama. Ilang araw pa lang siyang nanganak, kaya nanghihina pa ang katawan, pero pinilit niyang tumayo. Saan mo dadalhin ang anak namin? Ano bang pinagsasabi niyo? Anak ito ng iba, hindi sa inyo. Tingnan niyo ang wristband. Anong titingnan? Matagal nang napalitan iyang wristband. Sumimangot si Mama. May balat ang anak ko sa puwit. Titingnan namin. Walang sabi-sabing inagaw ni Papa ang sanggol at tiningnan ang puwit nito. Hoy! May kahihiyan din naman ako kahit sanggol pa lang. Hindi na malinis ang puwit ko. Anak nga natin. May sasabihin ka pa ba? Malamig na tanong ni Papa. Natigilan ang nurse at nagmamakaawang nagpaliwanag, papasensya na po. Baka noong pinaliguan ko po yung mga sanggol, nagkamali ako ng kuha. Pasensya na po talaga. Alam din ng nurse na imposible nang makuha pa ang batang lalaki. Ikaw mismo ang nagpalit. Naramdaman ko kaya. Kahit kasisilang ko pa lang at hindi pa malinaw ang mata ko, naramdaman ko yung pagpalit mo ng wristband, okay. Malamig na sabi ni Papa, ay check ang key. May tsisihi sa paliguan ng mga bata. Namutla ang nurse, umatras, at lumuhod sa sahig. Sasabihin ko na po ang lahat. Biglang lumabas ang isa pa niyang kasamahan. Uy, teka, hindi mo ba namali ng key? Natigilan ito. Nakita ng kasamahan niya na parang hindi tugma ang pangalan sa wristband at ang sanggol kaya lumabas ito, hindi inaasahang makikitang nakaluhod ang katrabaho. Sinabi ni Jiang Fu, Papa, sa nurse, sumama ka sa akin. Agad siyang tumawag para may magbantay kay Liru, Mama, papunta sa kwarto. Hindi na makatulog si Mama. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakatitig sa batang lalaki, takot na baka mapalitan na naman ito. Hay naku, Mama, bakit ka ba nakatitig sa akin? Nahihiya rin naman ako. Halos hindi napigilan ni Liru ang matawa. Hindi niya alam kung bakit naririnig niya ang saloobin ng anak niya. At mukhang naririnig din ng asawa niya. Paano man, anak niya ito. Kahit nakakaiba ang marinig ang iniisip ng bagong silang, hinding-hindi niya sasaktan ang anak niya. Iniunat ni Mama ang kamay at marahang tinusok ang pisngi ng batang lalaki. Anak, lumaki kang masaya at maligaya, ha? Ma, huwag kang mag-alala. Basta't magkasama kayo ni Papa ng maayos, hinding-hindi ako maghihirap sa buhay na to. Mayaman naman talaga si Papa, eh. Sa kabilang banda, seryosong nakikinig si Jiang Fu sa sinasabi ng nurse. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya akalaing maririnig niya talaga ang saloobin ng anak niya, at totoo lahat ng sinabi nito. Ang lahat ng ito ay kagagawa ng kababata niyang si Lin Xinru. Bakit? Hindi ba't may anak na siya sa iba? Kasabay pa ngang ipinanganak ng anak namin. Bakit niya ginagawa to? Ipinadakip ni Papa ang nurse sa pulis.
Ang ganitong klaseng tao ay hindi na dapat manatili sa ospital. Habang nag-iisip, tumunog ang cellphone ni Papa. Pagkasagot niya, narinig niya ang galit na sigaw ng kanyang lolo. Jayang, ikaw na bata ka. May anak ka na pala, hindi mo pa dinadala rito para makita namin. Wala ka bang balak managutan? Paano nagkaroon ng ganitong klaseng apo ang pamilyang Jayang? Sunod-sunod ang mura ni Lolo Jayang. Hindi makaimik si Jayang Fiu. Noong una silang nagsama ni Liu Ru, tutol na tutol ang mga magulang niya. Ulila si Liu Ru. Sabi ng direktor ng ampunan noon, kasi silang pa lang niya ay iniwan na siya sa pintuan ng ampunan. Walang maipagmamalaking yaman si Liu Ru at walang maitutulong kay Jayang Fiu. Gusto ng mga magulang niya na pakasalan niya si Lin Xinru. Pero para kay Jayang Fiu, si Lin Xinru ay parang nakababatang kapatid lang, walang anumang romantikong nararamdaman. Nag-away ng malaki si Jayang Fiu at ang kanyang mga magulang. Pinutulan din siya ng pera ng mga magulang niya. Pero nagsumikap si Jayang Fiu. Kasama si Liu Ru, nagtrabaho sila ng husto. Ngayon, may-ari na siya ng isang maliit na kumpanya. Kahit hindi kasing laki ng Jayang Group, sapat na para mabuhay sila ng maalwan. Noon lang sila nagkaideyang magkaanak. Kahit hindi pa niya nadadala si Mama sa kanila, matagal na silang kasal ni Papa. Nang matapos magmura si Lolo Jayang, narinig niyang lalaki ang apo. Jayang Fan ang pangalan, di ba? Pag medyo magaling na si Liu Ru, umuwi kayong tatlo. Ay, teka, hintayin niyo na lang kami dyan sa ospital. Pupunta kami ng lola mo ngayon. Nagtaka si Jayang Fiu. Noong nag-asawa at nagkaanak ang kuya niya, hindi naman ganito kaatat si Lolo. Pagbalik ni Jayang Fiu sa kwarto, nagpapadede si Liu Ru. Karga-karga mo siya, pero sa isip mo, umiiyak ka. Isipin mo, dating sikat na, dalubhasa sa metapisika, ngayon, dito lang ako umiinom ng gatas. Isa, pero ang tamis? Nagkatinginan ang dalawa, may kakaibang kislap sa kanilang mga mata. Naalala nila noong buntis si Liu Ru, may nakasalubong silang isang Taoist priest. Yumuko pa ito sa tiyan niya at may binubulong na kung ano tungkol sa Heavenly Master na darating para iligtas ang lahat. Hindi nila iyon pinansin noon, inakalang baliw lang. Naalala rin nila, may binanggit yung Taoist priest na Tixingsu Taoist Temple. Hindi nila pamilyar ang pangalang iyon. Isang templo ba iyon? Dahil hindi naman sila masyadong interesado sa mga ganoong bagay, hindi nila maalala kung saan iyon. Hindi kaya, galing talaga sa isang sekta ang anak natin, isip-isip nila. Tinanong ni Liu Ru si Jayang Fiu, nagsalita na ba yung nurse? Ikaw na medyo inaantok na ay biglang nagising. Itinayo mo ang maliliit mong tenga para makinig sa chismis. Napangiti si Papa at tumango. Umamin na siya. Si Lin Xinru ang nagbayad sa kanya para gawin yun. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa to, anak naman niya yun sa iba, bakit kailangang ipasa sa akin? Bakit pa nga ba? Yung tatay ng anak ni Lin Xinru nakulong. Ayaw niyang magkaroon ng kriminal na tatay ang anak niya. Kaya ikaw ang pinuntirya. Sino ba namang hindi, mayaman ka na, medyo uto-uto pa, sarkastikong sabi mo sa isip. Naawang napatingin si Liu Ru kay Jayang Fiu. Sa totoo lang, tama naman ang sinabi ng anak natin. Ayaw din kasi ng pamilya niya na makasama yung lalaking yun. Pero nanganak na siya, at mahal na mahal niya yung tao, kaya ikaw na lang ang pinagdiskitahan. Pagkatapos niya akong gamitin sa SAT test, ibabalik niya ako, tapos yung sarili niyang anak ang titira sa pamilyang Jayang. Ang sama ng balak niya. Naging berde ang mukha ni Jayang Fiu. Grabe naman yang mang-agrabyado. Sisirain niya ang pamilya ko. Nga pala, sabi ni Jayang Fiu, para maiba ang usapan, sabi ni Lolo, pupunta raw sila mamaya. Ngayon, si Liu Ru naman ang natigilan. Hindi ba't ayaw nila sa akin? Bakit sila pupunta? Si Lolo sa tuhod, matapang lang magsalita yan pero mabait talaga. Noong nagsisimula pa lang si Papa sa negosyo, palihim siyang tinulungan ni Lolo sa tuhod. Kung hindi, sa tindi ng away nila Papa sa pamilya, sino namang makikipagpartner kay Papa? Hindi naman talaga ayaw ni Lolo sa tuhod kay Mama. Pinakiusapan nga niya si Lola sa tuhod, pero hindi siya pinakinggan. Naririnig nila ang iyong saloobin nang dumating si Lolo Jayang. Mahigit 80 anyos na si Lolo Jayang pero mukhang malakas pa rin.
Mabilis siyang lumapit sa kuna at tiningnan ang maliit na sanggol doon. Ilang araw ka palang isinilang, mapula-pula pa ang balat, at pilit mong iminumulat ang iyong mga mata. Naramdaman mong may nakatingin sa iyo, kaya itinaas mo ang iyong maliit na kamay. Natunaw ang puso ni Lolo Jayang. Marahan niyang hinawakan ang iyong maliit na kamay. Ang liit-liit mo, parang ilang daliri lang niya ang laki. Sinikap mong hawakan ang isang daliri niya, pero wala pang boses na lumalabas sa bibig mo. Ang cute-cute naman ng apo namin, sabi ni Lolo Jayang, sabay tingin kay Jayang Fiu. Naisip niya na ba ang palayaw niya? Sumagot si Liu Ru, Lolo, hindi pa po. Iniisip po namin na kayo na lang ang magbigay. Medyo lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Lolo. Ah, Ru, napagod ka. Magpahinga kang mabuti. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Itong palayaw pag-iisipan kong mabuti. Nagpasya si Lolo Jayang na pag-isipang mabuti. Tinulak siya ng Lola Jayang na nasa tabi niya. Alis dyan. Ako naman ang titingin sa apo natin. Ang cute-cute. Ang Lola Jayang, sa buong buhay niya, hindi siya nagkaanak ng lalaki, kaya gustong-gusto niya ang mga batang lalaki. Noong bata pa siya, lagi siyang tinutukso ng mga dati niyang kasamahan dahil wala siyang anak na lalaki. Ngayon, gusto niyang dalhin kayo sa bawat bahay para ipakita sa kanila, tingnan niyo. Hindi lang babae ang kaya naming magkaanak sa pamilyang Jayang. Kaya rin naming magkaroon ng matalino at cute na apo. Habang tinitingnan ni Lola Jayang, lalo siyang natutuwa. Kumuha siya ng isang card mula sa kanyang bag, biglaan kasi, hindi ako nakapunta sa mall para mamili ng gintong kandado o kung ano pa. Pag-uwi niyo na lang sa bahay, saka ko na ibibigay kay apo. Itong card, hawakan mo muna. Kahit sino ang magkulang, wag lang ang apo ko. Inabot ni Lola Jayang ang black card kay Liu Ru. May 10 milyon dyan. Ah, Ru, alam kong hindi ka materyosa, pero itong pera, para kay apo to, ikaw na ang tumanggap para sa kanya. Magkano? 10 milyon? Tanggapin mo, ma. Tulungan mo akong tanggapin. Kapag tinanggihan mo, iiyak talaga ako. Pera ko iyon eh. Napangiti na lang si Liu Ru. Hindi niya alam kung bakit, hindi naman sila parehong mukhang pera ng asawa niya, pero bakit ganito kamukhang pera ang anak nila? Sige po, maam, tatanggapin ko na po para kay apo. Huwag po kayong mag-alala, itatabi ko po itong pera para kay apo, hinding-hindi ko po gagalawin. Para sa'yo yang sinasabi ko, ngisi mo sa isip. Kahit gamitin mo pa, mama, wala akong sasabihin. Ikaw ang pinakamamahal kong mama, eh. Nakaramdam ng init sa puso si Liu Ru. Siyempre, hindi niya gagamitin ang pera ng anak niya. Pero ang kagustuhan ng anak niya na ibigay ito sa kanya ay isang magandang intensyon. Sa tingin ko, ang palayaw niya ay dapat dinefines, puno-puno, sabi ni Lolo. Para ang apo natin, magkaroon ng puno-punong kaligayahan, puno-punong pera, puno-punong swerte. Buo at maganda ang buhay. Nagkatinginan si Liu Ru at Jayang Fiu. Maganda iyang pangalan na iyan. Salamat po, Lolo. Tuwang-tuwa si Lolo Jayang. Ilal eman. Ang endless himat namin. Masaya ka ring iwinagayway ang iyong maliit na kamao. Maganda ang ibig sabihin ng pangalan. Gusto ko. Natigilan si Lolo Jayang, tapos sinabi kay Liu Ru, ah Ru, yung mga magulang ni Xiao Jayang, hindi sila marunong. Huwag mo na lang silang pansinin. Ganito na lang, lumipat na kayo sa lumang bahay para doon tumira. Para na rin may kasama ako at para maalagaan ko si Ingnan. Tumingin si Liu Ru kay Jayang Fiu. Sabi ni Jayang Fiu, Lolo, pag-uusapan po namin ni Aru. Tumango si Lolo Jayang. Bigyan niyo kami ng sagot mamayang gabi. Kung papayag kayo, bukas na bukas, susunduin ko na kayo. Matanda na rin si Lolo Jayang, kaya medyo napagod na siya. Malungkot siyang tumingin sa iyo. FSMS, bukas ulit bibisitahin ka ni Lolo. Iwinagayway mo ang iyong maliit na kamao bilang tugon. Teka, parang may hindi magandang enerhiya kay Lolo sa tuhod. Inamoy-amoy mo. Amoy ito ng masamang espiritu. Parang galing sa dibdib ni Lolo sa tuhod. Hindi kaya may suot siyang jade pendant? Paano ko kaya sasabihin kina mama at papa? Lolo sa tuhod, yang jade pendant na yan, kapag matagal ang suot, makakasama sa buhay niyo yan. Nagkatinginan si Liu Ru at Jayang Fiu.
Bahagyang tumango si Jiang Fu. Lolo, ihahatid ko na po kayo sa baba. Nagkatinginan si Lolo sa tuhod at si Lola sa tuhod. Sa totoo lang, narinig din nila ang iyong saloobin. Noong una, akala nila nagkamali lang sila ng dinig. Ngayon, mukhang hindi nga sila nagkamali. Talagang nagsalita ka. Mukhang naririnig din ni Xiao Jiang. Nang maihatid ni Jiang Fu si Lolo Jiang sa baba, tinanong niya, Lolo, maisuot po ba kayong jade pendant? Nagkunwaring nagulat si Lolo Jiang. Paano mo nalaman? Nag-isip sandali si Jiang Fu. Baka hindi po kayo maniwala, pero dati po, natuto ako sa isang Taoist priest. Nakikita ko po na may maitim na enerhiya dito sa dibdib nyo. Siguro po, galing iyon sa jade pendant. Payo ko po, itapon nyo na yung jade pendant. Alam mo namang hindi ako maniniwala sa sasabihin mo, tapos sasabihin mo pa? Kung hindi lang niya narinig ang iyong saloobin, baka nasapok na siya ni Lolo Jiang. Sige, alam ko na. Inilabas ni Lolo Jiang ang jade pendant at ibinato sa kanya. Ikaw na ang bahala dyan. Nagtaka si Jiang Fu. Ganoon na lang yun, Lolo. Naniniwala po talaga kayo sa akin. Kahit si Jiang Fu, hindi naniniwala sa sarili niyang sinabi. Tiningnan siya ni Lolo Jiang. Ano? Nagsisinungaling ka lang? Hindi po, kinamot ni Jiang Fu ang kanyang ilong. Hindi ko lang po inaasahan na maniniwala kayo. Dahil kay MS Inath, sabi ni Lolo Jiang, sabay alalay kay Lola Jiang pasakay sa kotse. Sige na, umuwi ka na. Huwag mo na kaming ihatid. Talagang malakas ang dating ni MS Inath Umakyat si Jiang Fu dala ang jade pendant. Hindi rin niya ito basta-basta maitatapon. Paano kung may makapulot at mapahamak pa? Naisip ni Jiang Fu na maghanap ng isang Taoist temple, baka may paraan ang mga Taoist priest doon. Samantala, sa loob ng kotse, ibinaba ni Lola Jiang ang harang gamit ang remote. Matanda, narinig mo ba? Parang narinig kong nagsalita si Ina. Narinig ko. Si Lolo Jiang ay isang retiradong general, sanay na sa malalaking pagsubok. Hindi siya nagulat dito. Nasa tiyan pa lang natin yan. Mukhang tayo lang, si Xiao Jiang, at si Aru ang nakakarinig sa saloobin ni Ina. Hindi naririnig ng mga doktor at nurse. Medyo nag-alala si Lola Jiang. Inas, kung malalaman ito ng ibang tao, baka ituring siyang halimaw. Baka nga hulihin pa siya para pag-aralan. Habang iniisip ito ni Lola Jiang, lalo siyang nag-aalala. Matanda, kailangan mong gumawa ng paraan. Si MS Ignat lang ang apo natin sa tuhod, hindi natin siya pwedeng pabayaang masaktan. Nandito na tayo sa pamilyang Jiang. Kahit na halimaw pa si Inas, poprotektahan natin siya. Gagawa ako ng paraan, pagpapakalma ni Lolo Jiang habang tinatapik ang kamay ng asawa. Ipaubaya mo sa akin. Walang sinumang makakasakit kay Ina. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, idinagdag niya, yung jade pendant, bigay sa akin ni Jiang Bin yun. Si Jiang Bin ay anak na babae ng kanyang pangatlong anak na lalaki. Napabuntong hininga si Lola Jiang. Ngayon, palaki na ng palaki ang negosyo ng pamilyang Jiang. Sa mga apo, may magagaling at may hindi. Kapag mas binibigyan mo ng kapangyarihan ang magagaling, syempre, iisipin ng mga hindi gaanong magaling na pinapaburan mo sila. Pero ang gumawa ng ganitong bagay si Jiang Bin, ang puso niya. Umismid si Lolo Jiang. Sa pamilya natin, laging ang may kakayahan ang nasusunod. Kung walang kakayahan, mag-aral ng mabuti. Itong mga ganitong klaseng pakana. Tingnan natin kung anong sasabihin ni tatay. Sa silid ng ospital, pinaglalaruan ni Jiang Fu ang jade pendant. Nakita ko kasing maganda tong jade pendant ni Lolo, kaya hiniram ko para paglaruan. Grabe ka, boss. Ganyan ka ba talaga kaswerte sa kamatayan? Papa, kung ano-ano ang pinaglalaruan mo. Bakit yung may masamang enerhiya pa? Gusto mo na bang mamatay ng maaga? Puno ng pagkadismaya ang tono mo. Dalian mo, dalhin mo yung jade pendant sa isang sikat na Taoist temple dyan. Kung hindi, ilang araw lang, makakaramdam ka na ng hirap sa paghinga at paninikip ng dibdib. Mamamatay ka ng dahan-dahan. Pwede pa bang itapon ngayon? Balak ko naman talagang dalhin sa Taoist temple. Hindi pa lang ako nagkakaroon ng pagkakataon. Hay, yung mga tatay ng iba ang seseryoso.
Bakit yung tatay ko ganito? Boss din naman ang tatay ko, ah. Narinig ang iyong reklamo, natigilan si Jiang Fu. Anak, 27 pa lang si Papa, okay. Bata pa si Papa. Paanong magiging katulad ako ng mga matatandang yun? Napalingon si Liu Ru, pinipigilan ang tawa, nanginginig ang balikat. Haha! Jiang Ze, may araw ka rin pala. Matagal na niyang gustong sabihin yun, pero asawa niya pa rin ang pinili niya. Pero gusto rin niya itong pagiging simple ni Jiang Fu. Agad kinuha ni Jiang Fu ang kanyang cellphone para maghanap ng Taoist temple. Nakahanap siya ng isang mukhang maayos. Dala ang jade pendant, nagmamadali siyang lumabas. Asawa ko, lalabas lang ako saglit. Nandito naman yung Courage River. Okay lang kahit wala siya saglit. Nagmamadaling lumabas ng ospital si Jiang Fu, papunta sa pinakamalapit na Phi Taoist temple. Sa mismong pintuan ng ospital, nakasalubong niya ulit yung Taoist priest na nakita niya dati. Tumingin sa kanya ang Taoist priest, napunta ang tingin sa hawak niyang jade pendant. Mas mabuti kung ibigay mo na lang sa akin yan. Kaya kong alisin ang masamang enerhiya dyan. Natigilan si Jiang Fu. Taoist priest, yung sinabi niyo dati. Hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang putulin siya ng Taoist priest. Itle, ang mga lihim ng langit ay hindi dapat ibunyag. Kapag dumating na ang tamang panahon, magkikita tayong muli. Litong-lito si Jiang Fu. Sino ba talaga itong misteryosong Taoist priest na ito? Hating gabi na, mahimbing kang natutulog nang bigla kang makaramdam ng panganib. Minulat mo ang iyong mga mata. Kahit malabo pa ang paningin mo, may nakikita kang isang anino, parang tao. Isang taong may masamang intensyon sa iyo. Iniunat ng babae ang kanyang kamay at binuhat ka. Agad kang sumigaw sa isip, saklolo. Ma, saklolo. May gustong pumatay sa akin. Papa, kung nandito lang ang mga kapangyarihan ko, hindi ako matatakot sa iyo. Gusto mo akong patayin, di ba? Malakas ang iyong saloobin. Mababaw lang ang tulog ni Liu Ru kaya agad siyang nagising. Ha! Pagtingin niya, nakita niya ang isang babae na buhat-buhat ka na. Nang makitang gising na si Liu Ru, umisi ng nakakatakot ang babae. Gising ka na pala. Pagkatapos ay akmang ihagis ka sa sahig. Huwag! Huwag! Halos lumabas na ang puso mo sa takot. Agad na bumangon si Liu Ru para saluhin ka, pero nanghihina pa ang katawan niya. Pagbaba niya sa kama, napaupo siya sa sahig. Buti na lang, nagising din si Jiang Fu. Nasalo ka niya. Baliw! Nakakatakot. Muntik na akong mamatay. Huhuhu! Halos lumabas na ang puso ko sa kaba. Click! Bumukas ang ilaw sa kwarto. Tiningnan ni Jiang Fu ang babae sa harap niya, madilim ang mukha. Ikaw! Hirap na tumayo si Liu Ru, mahigpit kang niyakap, tumutulo ang mga luha. Masamang-masama ang tingin ni Jiang Fu sa babaeng may pangit na ekspresyon sa harap niya. Ngumisi si Lin Xinru. Balak ko lang sanang pagpalitin yung dalawang bata. Sino ba namang nagsabing magigising siya at makikita tayo? Baliw! Kinuha ni Jiang Fu ang cellphone at agad dumawag sa pulis. Pero walang takot si Lin Xinru. Nasira ko na ang key sa kwartong to. Sino ang makakapagpatunay na may ginawa ako? Ang anak ko may kriminal na tatay. Bakit ang anak mo magkakaroon ng magandang kinabukasan? Ano tong kabaliwan na to? Yung anak mo walang magandang kinabukasan, hindi ba't kayo ng asawa mo ang may gawa niyan? Anong kinalaman ni na mama at papa ko dyan? Sang-ayon na sang-ayon si Liu Ru. Ilang beses pa lang niyang nakikita itong si Lin Xinru. Bakit kapag hindi maganda ang buhay ng anak ni Lin Xinru, siya ang sinisisi? Talagang walang katwiran. Humarang si Jiang Fu sa harap ng kanyang asawa at anak. Kung hindi maganda ang buhay ng anak mo, dapat sarili mo ang tanungin mo. Pero hindi nakikinig si Lin Xinru. Bakit siya? Wala namang pinanggalingan, pero nakakuha ng mapagmahal na asawa at cute na anak. Bakit ako, na mayaman, napunta sa taong hindi ako mahal? Nanganak ako para sa kanya, pero nang bababae siya. Mas maganda pa ang buhay ni Liu Ru kaysa sa akin, okay lang. Pero bakit pati anak niya, mas magiging maganda pa ang kinabukasan kaysa sa anak ko? Nagsalita si Jiang Fu, hindi kanya mahal, maghanap ka ng iba. Naging malumanay ang mukha ni Lin Xinru.
Hindi. Mahal ko siya, Papa. Dahil dati tayong magkababata, ikaw na lang ang maging tatay ng anak ko. Tulungan mo ako. Hindi naman kailangang magpakasal tayo. Basta't magpalit lang ang anak mo at ang anak ko, okay na. Talagang ang hina ang pinipili, ano? Ngumisi si Jiang Fu. Hindi mo kayang iwan yung taong yun, pero gusto mong kami ang managot sa pagkakamali nyo. Gusto mo pang idamay ang anak ko. Baliw ka ba? Hindi ako papayag na magpalit sila. Kalimutan mo na yan. Sakto namang dumating ang mga pulis at dinala siya. Bago siya madala, nagmumura pa rin siya. Jiang Fu. Akala ko ba matalik tayong magkaibigan? Ganito kaliit na pabor, hindi mo pa ako mapagbigyan. Jiang Fu, ano ako, napakawalang kwentang tao. Naawang napatingin si Liu Ru kay Jiang Fu. Dati, lagi mong sinasabi sa akin na sa grupo niyo ng mga kaibigan, ilan lang ang totoo. Akala ko, nagsisinungaling ka. Ngayon, naniniwala na ako sa'yo. Hindi alam ni Jiang Fu kung iiyak ba siya o tatawa. Dinala na si Lin Xinru. Ang anak niya ay ibinalik sa pamilyang Lin, dugo pa rin naman iyon ng pamilyang Lin, imposibleng hindi nila tanggapin. Dahil sa nangyaring ito, nagpasya na rin sina Liu Ru at Jiang Fu na dalhin ka sa lumang bahay. Mas ligtas doon kaysa sa ospital. Nang malaman nilang papayag silang umuwi, nagpahanap pa si Lolo Jiang ng magagaling na yaya at pediatrician para mag-alaga sa iyo. Pagdating mo sa lumang bahay, si Lolo Jiang at Lola Jiang na ang araw-araw na nag-aalaga sa iyo na parang kayamanan. Hindi na mahawakan ni Liu Ru ang sarili niyang anak. May himig ng selo sa boses ni Jiang Fu. Anak ko naman yan, ah. Hindi ko pa nga halos nahahawakan. Hindi ba, sabi ni Liu Ru. Ako rin, hindi ko pa halos nahahawakan. Pinakalma ni Lola Jiang si Liu Ru. Ay Ru, nasa importanteng yugto ka ng pagpapagaling pagkatapos manganak. Unahin mo ang pagpapalakas ng katawan. Huwag kang mag-alala, pagkatapos ng 1 buwan, hindi na namin agawin si Enigma sa'yo. Hahayaan ka naming hawakan si Enigma ng husto. Kakagaling mo pa lang, huwag kang mapagod. Magpahinga ka ng madalas. Jesus, pagkatapos ng 1 buwan, siguradong sanay na sa kanila si Enigma. Sila na lang ang gugustuhin niyang magkarga. Huhu, Mama, natouch ako. Lola, salamat po. Aalagaan ko po ng mabuti ang katawan ko. Ang bait-bait sa kanya ni na Lolo sa tuhod at Lola sa tuhod. Ayaw siyang mapagod. Umisi si Jiang Fu at lumapit. Lola, hindi ko naman kailangang magpagaling pagkatapos manganak. Hayaan niyo akong kargahin si Enigma. Nang tumingin si Lola sa tuhod kay Jiang Fu, medyo nawala ang ngiti niya. Hindi mo kailangang magpagaling pagkatapos manganak. Hindi ka ba kailangang magtrabaho? Kung hindi ka magtatrabaho para kumita, anong kakainin ng apo ko sa tuhod? Ang galing ni Lola sa tuhod. Kung magiging mayaman ba ako sa hinaharap, nakasalalay sa'yo yan. 20 anyos ka pa lang, magsumikap ka. Ang edad na 20, panahon yan para magsikap. Walang utang na loob. Mas importante pa ba ang pera kaysa kay Papa? Medyo sira yata tong pampainit mo, ah. Sige na, kung ayaw mong magtrabaho, samahan mo na lang ang asawa mo. Utos ni Lolo Jiang. Tularan mo ako. Noong nagpapagaling ang lola mo pagkatapos manganak, nasa tabi niya ako at inaalagaan siya. Para sa mga babae, napakahalaga ng pagpapagaling pagkatapos manganak. Sige na, alalayan mo na ang asawa mo para makapagpahinga. Hehehe, wag niyo kaming istorbohin sa paglalaro namin ni Enigma. Walang nagawa si Jiang Fu kundi alalayan si Liu Ru. Hindi nagtagal, pumasok ang katiwala na tulak-tulak ang isang tambak na laruan. Senyor, narito na po ang mga pinabibili niyo. Lunas en mas, gusto mo ba tong martilyo? Sabi niya habang inaalog ang isang marakas na gumagawa ng kaluskos. Naisip ni Lolo Jiang na ilang araw ka palang isinilang, hindi mo pa kayang paglaruan yung dalawang iyon. Tingnan natin itong mga card. Hindi ko makita, hindi ko makita. Hindi pa nga maayos ang mga mata ko, eh. Kasalanan ko, Lolo sa tuhod. Sige, kukwentuhan ka na lang ni Lolo sa tuhod. Kinuha ni Lolo Jiang ang isang aklat ng mga fairy tale at nagsimulang magkwento sa iyo. Sa loob ng 1 buwang iyon, isinikreto ni Lolo Jiang ang balita. Walang nakakaalam na nakauwi na sa lumang bahay ang mag-asawang Jiang Ze.
Hanggang sa maghahanda na para sa iyong unang buwan na selebrasyon, saka lang nagpadala ng imbitasyon si Lolo Jayang sa iba't ibang maimpluwensyang tao para pumunta sa bahay nila. Noon lang nalaman ng mga magulang ni Jayang Fu na may anak na pala ang anak nila. Tumawag ang tatay ni Jayang Fu, si Jayang Jiangwo, kay Lolo Jayang. Tay, ganito kalaking bagay, bakit niyo pa itinago sa amin ni Xiaoze? Malamig na sumagot si Lolo Jayang, wala ba kayong kamuwangan? Kung hindi dahil sa inyo natutol noon sa pagsasama nila, magkakaroon ba ako ng apo sa tuhod ngayon? Kung pumayag lang kayo noon, matagal nang ipinanganak si AFN. Isinisi ni Lolo Jayang sa anak niya ang pagkaantala ng pagkakaroon niya ng apo sa tuhod. Sila ang nag-anak, tapos ako pa ang sisisihin. Teka, apo sa tuhod. Puno ng tuwa ang boses ni Jayang Jiangwo. Lalaki ang anak ni Xiaoze. Malamig na sumagot si Lolo Jayang. Kung hindi mo lang sila inantala, baka tumatakbo na si Enif ngayon. Agad na umako ng kasalanan si Jayang Jiangwo. Kasalanan ko lahat, kasalanan ko. Kung hindi ko lang sila inantala, matagal na akong may apo. Tay, bukas hindi, ngayon na ako pupunta. Agad siyang sinaway ni Lolo Jayang. Pinapapunta ko ba kayo ngayon? Bawal kayong pumunta. Sa mismong araw ng selebrasyon ng unang buwan, saka lang kayo pwedeng pumunta. Sa mga susunod na araw, maghanda kayo ng maayos na mga ibibigay nyo kay NFN. Biro mo, papuntahin. Sila ngayon? Siguradong aagawin nila si NFN na. Asa? Kahit siwang ng bintana, hindi ko ibibigay. Nalungkot si Jayang Jiangwo. Tay, apo ko si Imad Iman. Umismid si Lolo Jayang, may nakakakilabot ng ngiti. Sa tingin mo, kapag nalaman ni Ms. Ignes na ayaw mong magsama ang mga magulang niya, kikilalanin ka pa ba niyang lolo? Tay ni. Hindi pa natatapos ni Jayang Jiangwo ang sasabihin ng ibaba na ni Lolo Jayang ang telepono. Hawak ni Jayang Jiangwo ang cellphone, walang masabi. Sa tabi niya, sinabi ni Chen Fanghua, pinapapunta ka ba ni Lolo? Sinasabi ko sa'yo, hindi ako pupunta. Hindi ba't babae lang naman ang ipinanganak? Sa pamilya natin, hindi tayo kulang sa babae. Wala akong pakialam dyan. Hindi ko pa nga kinikilala yang manugang na yan eh. Tiningnan siya ni Jayang Jiangwo, na nahimik sandali tapos nagsalita, lalaki ang anak ni Xiaoru. Natigilan ang ngisi sa mukha ni Chen Fanghua. Lalaki. Lalaki ang anak ni Xiaoru. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Chen Fanghua. Noong una kaming magkita, sabi ko na nga ba, hindi bagay ang anak natin kay Xiaoru. Tama nga ako. Tingnan mo, kung hindi dahil kay Xiaoru, magkakaanak ba siya ng lalaki? Asawa ko, kailan tayo pupunta? Anak na lalaki. Yun ang malambot at cute na maliit na prinsip. Hindi ko akalain, hindi ko akalain. Ang galing ni Xiaoze. Kinuha ni Chen Fanghua ang cellphone at nagsimulang tumawag. Hello. Lahat ng panlalaking damit sa tindahan nyo, bigyan nyo ako ng tig-isang set. Gaano kalaki? Isang buwang sanggol na lalaki. Tama, apo ko. Lahat, lahat. Pati mga laruan, lahat. Basta't para sa maliit na sanggol na lalaki, kunin nyo lahat. Hindi na makapaghintay si Chen Fanghua na makita ka. Pagdating sa pintuan, napansin niyang hindi sumunod ang asawa niya. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Tara na. Pupuntahan natin ang apo natin. Sino yung nagsasabing hindi pupunta kanina? Bakit ang sigla-sigla mo ngayon? Teka. Ayaw ni tatay na pumunta tayo ngayon. Sa araw daw ng binyag, saka lang tayo pwedeng pumunta. Agad na sumimangot si Chen Fanghua. Si tatay naman. Anong klaseng tatay yan? Hindi pa tayo pinapalapit sa sarili nating apo. Tinapik ni Chen Jiangwo ang balikat niya, naisip na hindi lang siya ang dapat mabigla. Sabi ni Papa, kung hindi tayo susunod at magpupumilit tayong pumunta ngayon, sasabihin niya kay Ms. Ignes na ayaw natin silang magsama. Sa tingin mo, magugustuhan pa tayo ni Ms. Ignes? Sila ba ang tunay na ama nito? Pero ang ganda ng palayaw na Ignes, ano kaya ang buong pangalan? Nagkibit balikat si Jayang Jiangwo. Hindi ko rin alam. Hindi sinabi sa akin ni Papa. Pero kung hindi tayo pwedeng pumunta ng hayagan, hindi ba tayo pwedeng sumilip ng patago? Ngumisi si Chen Fanghua at umalis.
Naalala ko, maraming puno sa bakura ni boss. Akyatin natin yung puno, makikita na natin. Kagabi, nakipag-ugnayan si Lola Chen at Lolo Zhao sa katiwala. Palihim silang pinapasok nito. Tinanong ng dalawa sa katiwala kung saang kwarto ka natutulog. Nakahanap sila ng isang malaking puno sa labas ng bintana. Nagtayo sila ng hagdan at umakyat. Umupo sila sa sanga ng puno. Inilabas ni Chen Fanghua ang largabistang nakasabit sa kanyang baywang at sumilip sa bintana. Sumigaw si Jiang Jiangwo mula sa ibaba, nakita mo na ba? Nakita mo na ba? Ako naman. Sa tabi, napailing ang katiwala. Diyos ko! Si Lolo at si Madam, para lang makita si munting senyorito, umaakyat pa ng puno. Naisip niya kung dapat ba siyang maghanda ng kutson. Paano kung mahulog sila? Kinuha ng katiwala ang walkie-talkie at pinakuha ang mga yaya ng isang kutson para ilagay sa ilalim ng puno. Pinahipan ito. Sa ganitong paraan, hindi sila matatakot kahit mahulog sila. Tahimik na pinuri ng katiwala ang sarili. Yixed, tunay ngang ako ang pinakamagaling na katiwala. Hoy, bakit ka ba nagmamadali? Nakita ko na. Ang cute-cute ng atheist imas natin. Hayaan mo muna akong tumingin ng matagal. Nang makita ni Chen Fanghua, ayaw na niyang alisin ang tingin. Mukhang napakalambot. Gusto niyang kurutin ang pisngi ni Emma. Nainip na si Jiang Jiangwo. Nakita mo na, di ba? Ako na. Dalian mo, baka mamaya matulog na si Ina. Walang nagawa si Chen Fanghua kundi ibigay sa kanya ang largabista. Nauna siyang bumaba. Nagmamadaling umakyat sa puno si Jiang Jiangwo, hawak ang largabista. Ang unang nakita niya ay ang brosing nakakabit sa dibdib. Yitsed, ganito ba ang damit ni Emma? Ang liit-liit pa ni Inas, may bros na agad. Hawak niya ang largabista, dahan-dahang itinaas, at nagtama ang tingin nila ng kanyang ama na may malamig na mga mata. Halos mamatay sa takot si Jiang Jiangwo. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, ibinaba ang largabista, at nakipagtitigan kay Lolo Jiang. Medyo nahihiyang yumuko siya. Mabuti na lang at hindi siya yumuko. Pagyuko niya, nakita niyang matagal nang tumakas ang asawa niya. Kapag may panganib, hindi lumilipad ng mag-isa. Hintayin mo ako. Kahit paalalahanan mo man lang ako. Paano nalaman ni Lolo Jiang? Dahil narinig niya ang iyong saloobin. Naramdaman mo ang isang mainit na tingin mula sa labas na dumapo sa iyo. Noon ka lang nag-isip, bakit parang may nakatingin sa akin sa labas? Narinig ito ni Lolo Jiang kaya lumapit siya sa bintana para tingnan. Nang makita niyang anak niya iyon, napangiwi siya. Itong batang to, sinabihan ng huwag pumunta, aakyat pa ng pader at puno para lang makapunta. Tumalikod si Lolo Jiang at akmang bababa. Agad na tumalon si Jiang Jiangwo mula sa puno, lumapag sa kutson, tumayo at tumakbo palabas. Huwag mong sabihing nandito ako. Sumenyas ang katiwala sa mga yaya. Agad na binuhat ng mga yaya ang kutson at umalis. Pagbaba ni Lolo Jiang, ang katiwala na lang ang naroon. Umiti ang katiwala. Lolo, nakaalis na po sila. Umismid si Lolo Jiang. Mas mabilis pa sa kuneho kung tumakbo. Sa susunod, huwag mo na silang papasukin. Pag-usapan na lang natin sa unang buwan na selebrasyon ni N. Sa araw ng unang buwan na selebrasyon ni N, napakasaya sa lumang bahay ng mga Jiang. Kahit hindi na si Lolo Jiang ang maihawak ng kapangyarihan, kilala pa rin siya sa kanilang lipunan. Si Lolo Jiang mismo ang sumulat ng mga imbitasyon. Lahat ng inimbitahang pamilya ay dumating. Sino ang maglalakas loob na hindi pumunta? Sa Dongsheng, ang pamilyang Jiang ay isa sa mga pinakakilala. Tinutulungan ka ni Lola Jiang na magbihis. Tahimik ka lang at hindi gumagalaw. Napakagaling mong makisama. Mahal kong apo, sabi ni Lola Jiang habang buhat-buhat ka. Hinalikan ka niya sa pisngi. Lola, ako na po ang magbubuhat, sabi ni Liu Ru, nag-aalala na baka mapagod si Lola Jiang, kaya iniabot niya ang kanyang kamay. Nga po, Lola sa tuhod, magpahinga na po kayo. Hayaan niyo na pong si Mama ang magbuhat sa akin. Baka po kasi mapagod kayo ng husto. Nang marinig ni Lola Jiang na ikaw na mismo ang nagsabi, ibinigay kanya kay Mama.
Buhat-buhat ka ni Liuru, kasama si Lola Jayang, bumaba sila gamit ang elevator. Nang makitang bumukas ang pinto ng elevator, agad na lumapit si Lolo Jayang at kinuha ka. Buhat-buhat ka ni Lolo Jayang, pumunta siya sa kanyang mga dating kasamahan sa laban. Nang makita ng mga dati niyang kasamahan ang maliit na sanggol sa kanyang mga braso, inggit na inggit sila. Lalaki. Ang swerte mo naman. Akala namin, mamamatay ka na, hindi pa magkakaanak ng lalaki ang pamilyang Jayang. Hindi namin akalain. Mahinang umismid si Lolo Jayang. Noong bata pa ako, sinabi ko na, sa direktang lahi ko, siguradong magkakaroon ng lalaki. Hindi ko kayo niloko, di ba? Yuyo, halika, tingnan mo si kapatid. Isang dating kasamahan ang nagdala ng kanyang apo sa tuhod na babae. Tinanong ng isang dating kasamahan, Lao Chu, apo mo ba to sa tuhod? Tumango si Lolo Chu. Mahigit 1 taon pa lang. Nakakapagsalita na ngayon at medyo maayos na rin maglakad. Pasuray-suray na lumapit si Chuyuyo kay Lolo Jayang. Lolo, dahan-dahan, sabi ng maliit na bata. Huwag mong tamaan si Imif namin. Kumukurap-kurap ang maliit na si Chuyuyo, dinidilaan ang kanyang daliri at sinabing, Dimif. Saan galing tong batang to? Patingin nga. Gusto mong bumangon para tingnan. Ang ganda ng boses ng maliit na bata. Agad na yumuko si Lolo Jayang para ipakita ka sa kanya. Nakasuot ng puting bestida ang maliit na bata, napakaitim ng kanyang mga mata, malinaw at maliwanag. Nang makita kanya, napasigaw siya, Ginlif, kapatid. Narinig ito ni Lolo Chu at tumawa. Kapatid nga. Yuyo, ito si kapatid Nathan. Iniunat ni Munting Yuyo ang kanyang kamay para tusukin ang iyong maliit na kamao. Ibinuka mo ang iyong 5 daliri at hinawakan ang kanyang maliit na daliri, naglalabas ng mga bula sa iyong bibig. Ang lambot ng maliit na daliring ito. Nang makita ni Lolo Jayang na gusto mong makipaglaro sa kanya, tinawag niya ang yaya para buhatin ka at makipaglaro kay Munting Yuyo. Matanda na siya, hindi niya kayang yumuko ng matagal. Agu, sabi mo kay Munting Yuyo. Kapatid, sabi ni Munting Yuyo na parang inosente. Napakagandang tingnan ng eksenang ito. Maraming dumating sa unang buwan na selebrasyong ito. Agad na naging abala si Lolo Zhang. Si Jayang Fu hindi umalis saan man. Nasa likod lang siya ng silid-tulugan, binabantayan ka. Mula noong nangyari sa ospital, hindi na nila hinahayaang mapag-isa ka kasama ang ibang tao. Natatakot na baka may mangyari. Habang dumarami ang mga bisita, dinala ka muna ng yaya at si Munting Yuyo sa 2nd palapag. Sumunod din si Jayang Fu. Nang dumating si Jayang Bin, nakikipag-usap si Lolo Jayang sa iba. Lumapit siya para bumati. Walang ganang ilang ang sinabi ni Lolo Jayang. Nagtatakang tumingin-tingin sa paligid si Jayang Bin. Bakit hindi ko makita ang pamangkin ko? Nasa itaas si Inif, kasama si Xiaoze. Sabi ni Jayang Bin. Pupunta rin ako para tingnan ang pamangkin ko. Tumango si Lolo Jayang. Naisip niya, nandyan naman si Xiaoze, siguradong walang mangyayaring masama. Umakyat si Jayang Bin sa 2nd palapag at nagtanong sa yaya. Agad niyang nalaman kung nasaan ka. Pagpasok niya, buhat-buhat ka ng yaya at nakikipag-usap kay Munting Yuyo. Hindi pa gaanong malinaw magsalita si Munting Yuyo, ang pinakamalinaw niyang nasasabi ay kapatid. Hindi alam ni Enles kung ano ang pinag-uusapan ni Liang Xiaoze. Bumati si Jayang Bin kay Jayang Fu. Magkaedad lang sina Jayang Bin at Jayang Fu, mas matanda lang ng ilang buwan si Jayang Bin. Nagtatawagan sila sa kanilang mga pangalan. Jayang Bin, nandito ka na pala. Ngumiti si Jayang Fu. Nasaan ang bayaw mo? Hindi pa siya dumarating. Sabi niya, pipili pa raw siya ng magandang regalo para kay MFN. Alam mo naman, si MFN ang unang lalaki sa pamilyang Jayang. Napakahalaga rin sa bayaw mo. Ngumiti si Jayang Bin. Inggit talaga ako sa'yo. Matagal ko nang gustong magkaanak ng lalaki pero wala pa rin. Medyo mayabang si Jayang Fu. Sino ba namang hindi ganito ako kagaling Pinakamagaling ka na, sabi ni Jayang Bin. Ikaw rin ang pinakamahal ni Lolo. Kinakamot ni Jayang Fu ang kanyang ulo. Okay lang naman. Pakiramdam ko, mabait din naman si Lolo sa inyong lahat.
Lumapit si Jayang Bin. Pwede ko bang buhatin si Ginethma? Siyempre. Para kay Jayang Fu, wala namang masama roon. Papa, ang tapang mo namang hayaan siyang buhatin ako. Maniwala ka, magkukunwari siyang aksidenteng nabitawan ako. Natigilan si Jayang Fu. Sa sandaling buhati ni Jayang Bin si Mo, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mga kamay ni Jayang Bin. Teka! Bigla kong naalala, hindi ka pa pala nakapagbuhat ng bata. Mag-iingat ka, ha? Baka mabitawan mo ang anak ko. Balak talaga ni Jayang Bin na magkunwaring aksidenteng nabitawan ka. Tutal, sasabihin na lang niya na wala siyang anak, unang beses niyang magbuhat ng bata, kaya natakot siya. Pero hindi niya inaasahan na ganito pala kaingat si Jayang Fu sa bata. Papa, muntik na akong matakot kanina. Maliit pa ako, hindi ko pa kayang protektahan ang sarili ko. Kailangan mo talaga akong protektahan, ha? Huwag kang mag-alala, anak. Nandito si Papa, walang aksidente. Alam na ni Jayang Bin na hindi na magtatagumpay ang plano niya ngayon. Ngumiti siya. Jayang Fu, masyado mo namang binabantayan yang anak mo. Ngumisi si Jayang Fu. Ay Bin, kung magkakaanak ka, siguradong mas magiging maalaga ka pa kaysa sa akin. Siguradong mas babantayan mo pa. Walang sinabi si Jayang Bin. Ibinigay kanya kay Jayang Fu. Sige na, sige na. Hindi ko nabubuhatin. Okay na. Nang tumawag ng pulis si Jayang Fu, saka lang kumalma ang naninikip mong dibdib. Bumaba si Jayang Bin para makisalamuha. Pinagpawisan ng malamig si Jayang Fu. Sinabi niya sa yaya, mamaya, kahit nandito ako o wala, sino mang gustong magbuhat kay MFN, huwag kang papayag. Maliban na lang kung si lolo, lola, o ang asawa ko. Naintindihan mo ba? Hindi alam ng yaya kung bakit bigla siyang nagkaganoon, pero tumango pa rin ito. Opo, naintindihan ko po, senyor. Hindi na umalis si Jayang Fu. Kahit na pumunta siya sa banyo sa loob ng kwarto, isinara niya muna ang pinto, nagmadaling umihi at agad na lumabas. Hinaplos ni Munting Yuyo ang iyong pisngi. Yaya, sagot mo. Bakit ba laging hinahaplos ng batang to ang pisngi ko? Nang kumpleto na ang lahat, umakyat si Lolo Jayang para sunduin ka. Buhat-buhat kanya ng may pagmamalaki. Ngayon ang unang buwan na selebrasyon ni MM. Dito, may i-anunsyo ako. Ang 50% ng shares na hawak ko, ibibigay ko lahat kay MFM. Nang sabihin ito ni Lolo Jayang, nagkagulo ang mga tao sa ibaba. Napakuyom ng kamao si Naxiang Bin at ang iba pa, hindi makapaniwala. Hindi nila inaasahan na dahil lang sa isang apo sa tuhod, ibibigay niya ang 50% ng shares. Lolo sa tuhod, ang galante mo naman. Mahal kita. Hindi mapigilan ang ngiti ni Lolo Jayang. Mahal ako ni Ena. Ganito pala ang apo sa tuhod. Ang cute-cute. Ang mga desisyon ni Lolo Jayang ay walang atrasan. Pagkatapos i-anunsyo ang balitang ito, buhat-buhat ka ni Lolo Jayang, hiniwa ninyo ang cake at pinagsimula na silang kumain. Buhat-buhat ka niya, umakyat sa itaas para buksan ang mga regalo. Yeset, isang kandado para sa kapayapaan, gintong barya. Purong ginto, hindi masama. Nakaupo ka sa kandungan ni Lolo, hawak ang bote ng gatas, sumisigaw sa isip Bagong ginto. Ang gaganda talaga ng mga regalo ng mga mayayamang to. Tinaasan ng kilay ni Lolo Jayang, isa-isang binuksan, isa-isang binasa para marinig mo. Huhuhu. Ako si Inreth Gnat na masaya. Ang ganda ng pangalang ibinigay sa akin ni Lolo. Puno ng yaman, puno ng kaligayahan, perpektong buhay. Halos umabot na sa tenga ang ngiti ni Lolo Jayang. Pinuri ako ni Inreth Emma. Nang matapos basahin lahat ni Lolo Jayang, naubos mo na rin ang iyong gatas. Pagkaubos mo, medyo inantok ka na. Maliit ka pa, hindi mo makontrol ang iyong mga natural na pangangailangan. Pagkagising mo, gabi na. Nang makitang gising ka na, tinimplahan ka ng yaya ng gatas. Hawak mo ang bote ng gatas, umiinom, nang marinig mong sinabi ni Jayang Q, Lolo, yang 50% ng shares na ibinigay mo kay MFNS, hindi ba't medyo hindi maganda? Umismid si Lolo Jayang. Bakit hindi maganda? Kung hindi lang nasa tatay mo at sa mga tiyuhin mo, yung isa pang 50% ng shares, gusto ko sanang ibigay lahat sa kanya. Si Ithas Inat ang mahal kong apo.
Hindi alam ni Liuru ang mga intriga sa mga mayayamang pamilya, pero pakiramdam din niya, hindi maganda ang ginawa ni Lolo. Lolo, yung mga pinsan ni Aze, may mga asawa't anak na rin, di ba? Hindi ba sila bibigyan ng kaunti? Masaya siya na pinapabura ng matanda ang kanyang anak, pero kung sobra naman, natatakot siyang magdulot ito ng kapahamakan sa kanyang anak. Tumingin si Lolo Jayang kay Liuru, medyo lumambot ang kanyang ekspresyon. Xiaoru, alam ko ang iniisip mo. Pero huwag kang mag-alala, nakahanda na ang plano ko. Ako mismo ang mag-aalaga kay MFM. Habang nandito ako, hinding-hindi nila masasaktan si MFM. Yan ang pangako ko sa'yo. Bakit sa akin, ang sungit ni Lolo, pero sa asawa ko, ang bait-bait niya? Lolo, ako kaya ang apo niyo. Sa tingin ni Lolo Jayang, si Liuru ang tagapagligtas ng kanilang pamilyang Jayang. Nagkaroon sila ng ganito ka-cute na apo sa tuhod, parang isang anghel na bumaba mula sa langit. Siyempre, ang isang ordinaryong apo ay hindi maikukumpara kay MFM. Ngumiti rin si Lola Jayang. Nga, Xiaoru, huwag kang mag-alala. Poprotektahan namin si MFM. Ma, huwag ka nang mag-alala. Habang kasama ko sina Lolo sa tuhod at Lola sa tuhod, hindi sila mangangahas na gumawa ng masama. Kayo lang ni Papa ang dapat mag-ingat. Bakit hindi na lang kayo dito tumira? Para makita ko kayo, mas panatag ako. Nag-aalala ka na baka ang mga simpleng magulang mo ay maimpluwensyahan ng ibang tao? Agad na nagsalita si Jayang Fu. Kung ganoon, dito na lang din kami titira ni Xiaoru sa lumang bahay. Para mas panatag din kami. Totoong ayaw niyang mahiwalay sa kanyang anak. CJ. Siyempre, walang tuto si Lolo Jayang. Tumayo si Jayang Fu para kumuha ng mga laruan para sa iyo. Pero pagbukas niya ng pinto, nakita niyang nakadikit sa pinto ang kanyang mga magulang, nakikinig ng patago. Ma, pa, anong ginagawa niyo? Medyo nahihiyang tumayo ng tuwid sina Jayang Jayangu at Chen Fanghua. Wala. Sige, hindi na namin kayo istorbohin. Tumalikod si Jayang Jayangu, akmang aalis, pero mabilis na sumugod si Chen Fanghua at hinawakan ang kamay ni Liuru. Biglang tumulo ang kanyang mga luha. Xiaoru, patawarin mo ako, madati, sinabi kong galing ka sa mahirap na pamilya, at sinabi ko pang hindi ka bagay kay Xiaoze. Kasalanan ko. Dito, humihingi ako ng tawad sa'yo. Akmang yuyuko si Chen Fanghua. Agad siyang pinigilan ni Liuru. Tita, huwag po kayong ganyan. Sa totoo lang po, hindi naman po kayo nagkamali. Galing nga po ako sa ordinaryong pamilya. Kung ikukumpara po sa pamilya nyo, masasabi pong maliit lang ang pamilya namin. Pero yung sinabi nyo hindi kami bagay, ngayon po, pakiramdam ko, hindi po tama yun. Ang pagmamahalan po siguro, hindi dapat sinusukat sa yaman o estado sa buhay. Kahit na masakit magsalita si Chen Fanghua noon, wala naman siyang ginawang masama mismo kay Liuru. Nasa pananaw lang siya ng isang ina, iniisip ang kapakanan ng kanyang anak. Dati, hindi naiintindihan ni Liuru. Ngayon, na siya na mismo ang ina, medyo naiintindihan na niya. Kung sakaling si Emif Ignis naman ang magpumilit na magpakasal sa isang babaeng galing sa mahirap na pamilya, at maghihirap kasama ito, iisipin pa lang niya, parang sasakit na ang puso niya. Siyempre, ang sarili niyang anak ay karapat-dapat sa pinakamaganda sa buong mundo. Pero hindi rin siya mang-iinsulto ng tao. Iba ang pinili niyang paraan kumpara sa ina ni Jayang Fu. Alam na alam ni Chen Fanghua na nasaktan niya ang puso ni Liuru noon. Xiaoru, mabuti kang bata. Mabait ka. Hindi karapat-dapat sa'yo ang anak kong si Xiaoze. Sana mapatawad mo ako. O kahit hindi mo ako patawarin, sana lang hayaan mo akong makita si Inif Inas, pwede ba? Nang marinig ito ni Jayang Jayanguo, puno rin ng pag-asa ang tingin niya kay Liuru. Ma, sa totoo lang po, hindi ko na iniisip yung mga nangyari noon. Ang tagal na rin po, medyo nawala na rin yung sama ng loob. Tutal, sa mga nakaraang taon, hindi naman sila nagpakita sa akin para manggulo o gumawa ng kung ano. Noong una lang kaming magkita, ayaw na ayaw nilang magsama kami. Kayo po ang lolo at lola ni MFMas, syempre po, pwede niyong makita si MFMA. Dahil nandyan si Lolo Jayang, hindi nag-aalala si Liuru na baka saktan kanila. Narinig na rin ni Liuru sa katiwala ang tungkol sa pag-akyat nila sa puno para sumilip. Ang mga taong kayang gumawa ng ganoong bagay ay siguradong hindi kasasaktan. Talaga?
Biglang nagliwanag ang mga mata ni Chen Fanghua. Salamat, Xiao Ru. Salamat. Kung ikukumpara sa'yo, ako yung hamak at ordinaryong tao. Hindi malaman ni Liu Ru kung matatawa ba siya o maiiyak. Tita, wag po kayong ganyan, wag niyo pong maliitin ang sarili niyo. Ayoko rin pong makipagkumpara kaninuman. Mabait din po kayo, tita. Gusto ni Chen Fanghua na bumalik sa nakaraan at sampalin ang sarili. Napakabuting tao ni Xiao Ru. Kung pumayag lang siya noon, mas maaga kayang dumating ang apo niya. Pagkatapos magpasalamat ni Chen Fanghua, dahan-dahang lumapit para tingnan ang apo. Sumunod din si Jiang Jiangwu. Nang makita kanilang dalawa, sabay silang humiti ng may pagmamahal. Sabi nga nila, iba ang pagmamahal ng lolo't lola. Tiningnan ka lang nila, parang gusto na nilang ibigay sa iyo ang kanilang puso. Dimas, ito ang regalo sa iyo ni Lola para sa unang buwan mo. Nagpagawa si Chen Fanghua ng isang set ng purong gintong kandado para sa mahabang buhay, pati na rin pulseras, kwintas, singsing sa paa, at singsing, lahat purong ginto. Ipinakita ito ni Chen Fanghua sa iyo. Yes and mas, gusto mo ba? Yade. Maglalaway na ako. Bakit ba ang yayaman yung lahat? Gusto ko. Super gusto ni Ayla Emma. Bahagyang natigilan ang ngiti sa mukha ni Chen Fanghua. Parang may narinig siyang boses kanina. Lumingon siya kay Jiang Jiangwu. Gulat na gulat ding tumingin si Jiang Jiangwu kay Chen Fanghua. Narinig din niya. Ilas enas, ano pa ang gusto mo? Subok na tanong ni Chen Fanghua. Pera. Lahat ng mamahaling bagay gusto ko. Pwede mo rin akong bigyan ng black card. Talagang boses nga ni Emma. Tuwang-tuwa si Chen Fanghua. Base sa ekspresyon ni na Lolo Jiang, mukhang hindi nila narinig. Mula ngayon, lahat ng iba pa, kailangang tumabi. Asawa, anak, umalis kayo. Pa, pwede ko bang buhatin si Inefdma? Puno ng pag-asa ang tingin ni Chen Fanghua kay Lolo Jiang. Ibinigay sa kanya ni Lolo Jiang si Inefdma. Ingatan mo, ha? Baka mabitawan mo. Opo, wag po kayong mag-alala. Maingat kang binuhat ni Chen Fanghua. Mahal kong apo, lumaki ka agad, ha? Paglaki mo, lahat ng alahas ni Lola, ibibigay ko sa'yo. Asawa ko, ako naman ang magbubuhat. Iniunat ni Jiang Jiangwu ang kanyang kamay kay Chen Fanghua. Ayaw kang bitawan ni Chen Fanghua. Noong ipinanganak ang anak mo, hindi mo naman siya binuhat. Marunong ka bang magbuhat? Baka mabitawan mo pa yung apo ko. Umuwi ka, kumuha ka ng manika, magpraktis ka muna. Sige na. Umuwi na kayong lahat. Kinuha ka ni Lolo Jiang. Hindi ba't may pasok pa kayo bukas? Kung hindi kayo kikita, anong gagastusin ng IMF namin? Hindi ko kailangang pumasok. Dito na lang ako matutulog kasama ang kapatid kong si Jin. Sabi ni Chen Fanghua sabay labas. Tatawag ako ng tao para ayusin ang kama sa guest room. Nang mapaalis na sila lahat ni Lolo Jiang, mahinang nag-usap sila ni Lola Jiang. Itong si Jiang Bin, kailangang bantayan ng mabuti kamakailan. Nagpaimbestiga ako sa kanya. Talagang may koneksyon siya sa kalaban natin. Itong batang to, baka wala na ang puso niya sa Jiang Group, wala na sa pamilyang Jiang. Napabuntong hininga si Lola Jiang. Si Jiang Bin, noong bata pa yan, napakagaling sa eskwela. Mabait din sa atin. Sino ang mag-aakalang may iba siyang nasa isip? Siyempre, may iba siyang nasa isip. Hindi naman siya tunay na anak ni Lolo Jiang. Bigla mong naisip. Napasinghap sina Lolo Jiang at Lola Jiang. Naisip nila na kapag lumaki na ang bata, magkakaroon na ito ng sariling isip. Hindi nila naisip na baka may nag-udyo. Pero hindi nila naisip na hindi pala ito dugong Jiang. Ang asawa nila Osan, pangatlong anak, ang lakas ng loob. Nakagawa ng ganitong bagay. Hindi maganda ang pakiramdam ng dalawa. Ang ganitong bagay, hindi nila alam kung paano sasabihin kay Laosan. Pero kailangan nilang sabihin kay Laosan, hindi pwedeng patuloy siyang maloko. Kung may ganitong nangyari kay Laosan, paano naman sina Lauda, panganay na anak, at Lauer, pangalawang anak, sabi ni Lolo Jiang. Bukas, papuntahin mo rito sa bahay sina Laudadi. Kinabukasan, pinatawag ng katiwala ni Lola Jiang sina Lauda sinabihan silang sila lang ang pumunta, huwag nang magsama ng pamilya. Sanay na sila rito. Minsan, kapag may pulong si Lolo Jiang para sa kanila, ganito ang inaayos. Hindi alam ni Jiang Jiangwu kung anong importanteng bagay ang pag-usapan. Sinabi ni Chen Fanghua, huwag mo nang alamin. Basta ako, hindi ako bababa. Dito lang ako kasama si Inudman. Hindi siya interesado, ayaw niyang makialam. Gusto lang niyang manatili roon kasama si Inudman, ano man ang pag-usapan nila. Mahinang umismid si Jiang Jiangwu. Narinig ko kanina, ibababa raw ni Papa si Inudman. Gusto mong manatili sa itaas kasama si Inudman. Impossible. Puno ng tuwa ang tono niya. Walang masabi si Chen Fanghua.
Bakit ganito ang napangasawa niya? Sa mga nakaraang dekada, hindi niya pinagdudahan ang kanyang pinili. Sa sandaling ito, bigla siyang nagduda sa kanyang pinili noon. Nakakainis. Ganito pala ka mapaghiganti ang asawa niya? Makitid ang utak. Dahil hindi niya makakasama, gusto niyang pati ako, hindi maging masaya. Pagkalipas ng kalahating oras, buhat-buhat ni Lolo Jayang si Ines, pumunta sila sa sala sa ibaba. Kinakagat ni Chen Fanghua ang kanyang panyo, puno ng pagkadismaya. Hindi alam ni Liu Ru na may ganito palang ka-cute na side si tita. Gusto niyang aliwin si tita. Nang maisip niya na ang oras na kasama niya ang kanyang anak ay hindi rin gaanong katagal, bigla siyang naawa sa sarili. Naawa muna siya sa sarili niya. Sa sala, buhat-buhat ni Lolo Jayang si Ines, tiningnan sila. Kaya ko kayo pinapunta ngayon, may isang bagay akong sasabihin sa inyo. Ibinigay ng katiwala sa kanila ang mga dokumento. Nasa loob nito ang IFA test ni na Jiang Bin at ng pangatlong anak ng pamilyang Jiang na si Jiang Li. Ayon sa resulta, wala silang relasyong magkadugo. Natigilan si Jiang Li. Pa, anong ibig sabihin nito? Hindi mo dapat ako tanungin. Dapat umuwi ka at tanungin ang asawa mo. Malamig na tiningnan sila ni Lolo Jiang. Yung kay Laosan, ako ang nagpaimbestiga. Yung sa inyo. Agad na nagsalita si Laudat pa, siguradong hindi ako niloko ng asawa ko. Ganoon ang sinabi niya, pero kinakabahan din siya. Lolo sa tuhod, huwag kang mag-alala. Hindi nangaliwa ang asawa mo. Pero yung itim na enerhiya sa mukha mo, ang dami. Kahit malayo ako, kitang-kita ko. Mukhang maitim na enerhiya, senyales yan ng kamatayan. Ano? Mamamatay si Lauda? Paano nangyari yun? Pinagpawisan ng malamig ang noo ni Lolo Jayang. Biglang nag-angat ng tingin sina Lauda at ang iba pa, nakatingin kay NFM, narinig nilang lahat kanina. Hindi sigurado si Lauda, balak niyang subukan ulit mamaya. Sakto namang nagsalita ka ulit. Tiyo-san, yang nasa ulo mo, hindi isang berdeng sombrero. Isang buong parang ng berdeng damo.